bilang patuloy nating pagbabahagi sa tinatawag nating ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, no? Na ipinamamanhid sa mga nakalipas na mga araw ng ating pagninilay, no? Na sabi na ay sa Ebanghelyo parang mangyayari ito, no? Mayroong parang pagdating, kalawang pagdating ni Jesus ay para baga mangyayari sa kapanahunan kasalukuyang henerasyon ng kinabibilangan ni Jesus. Well, siguro po yung mga digmaan, yung mga bagay na nagpapaalala, pero sabi na natin, may ilang bahagi naman na sinabi ni Jesus na hindi darating ito ng karaka-raka. So, pero ano yung makita ko natin, ano? Na tulad na ipinamalik ko natin, sabi na natin dito ay yung panyaya na makita ang mga tanda ng panahon. So, makita ang tanda ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tawag na natin ay basahin ang mga tanda ng panahon. Pero ngayon, medyo mahirap ang basahin ang tanda ng panahon. Noong unang panahon, noong panahon na Jesus, sabi nga, uulan. Uulan na. Dito, mamaya uulan. Mamaya iinit. Kaya may tayong tinatawag ngayon na climate change. Pero kung tutusin mo, kapag sa malalim na pagninilay natin, anong pinamamanig na Jesus? Matuto tayong basahin ang tanda ng panahon ng alin. Hindi mo tanda lamang ng kalikasan. Ngunit, yung hanggang alin, makita natin alin, yung tanda ng presensya ng Diyos. Makita natin yung presensya ng Diyos. Nawa ay yun ang huwag natin kalimutan. Sabi nga, kalimitan kapag tayo nagdarasal, sinasabi natin na ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Pero kung ito sa ito, hindi ko sabihin, hindi ko tayo ilalagay natin. Alam naman ng Diyos yung presensya natin, sigurado yun. Pero kapag sinabi na ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos, kung ito sinili, tayo ay alin, maging handa na maramdaman ang presensya ng Diyos. Ginawa yun ang hanggang na makita natin. Nasaan ang Diyos sa kasalukuyang panahon. Magkakataon. Kung minsan, mas madali tingnan ng alin, yung presensya ng pera. So, bahagi yun, mas nararamdaman natin. Kumisan nga ako, kaya rin yung ating pinakikinggan. Yung mga pamahiin. One time, sabi ko din sa mga doon sa patay. Ba't hindi yung madala yan? Yung patay, layo na ay ang dami kasi pamahiin. Hindi na kailangan doon, patay yung mga ilaw ng bahay. Lahat ay walang maiiwan sa bahay. Maraming mga pinagkagawa para makalabas yung patay. Ay, okay rin naman yun. Ibig sabihin, wala namang problema doon. Kaya lang ibig sabihin, ay ano yung nagiging problema?
dapat ay magmimisahan yung patay. Ano yung pinahalagahan? Mas may bigat yung pamahiin kaysa yung presensya ng Diyos. Nakakalungkot yung limunang ginagalawa namin. Mas nakikita ng tao ang presensya ng pera kaysa sa presensya ng Diyos. Mas pinapapamugaya natin ang mga tao may kapangyarihan. Mas dinudubog natin ang mga tao kinikilala natin. Pero nahirapan tayo hanapin yung presensya ng Diyos. Narito ba ang Diyos? Bahagi yun. Yung sabi na natin, sa patuloy na hamon ng ating pananampalataya ay sabi ko nga, una, maaaring alin yung kulang sa turo, no? Ignorance of the faith, walang kaalaman sa pananampalataya. Bahagi yun. Pagkakataon. Isa ko yun. No? Pero iba naman, hindi naman sapagkat walang alam. May mga alam naman. No? Kasi nga, bahagi rin yun. Presumption. Ano naman sabi nga natin, presumption. Kasi sabi nga natin, kapag ka may taong simbahan, mas kinikilala ka na hindi na may alam kaysa doon sa mga hindi pa lang nagsisimba pag-araw ng linggo. Pero sabi nga, ay kuminsan, ay hindi rin gano'n eh. Hindi rin gano'n. Kasi nga, sabi nga, ay may iba na hindi na nanaunawahan ng kaalaman. Pero hindi lang hindi lang bang ignorance ng pananampalataya. Kaya, pasensya na kayo kung naglalaan ako ng panahon na patuloy na pagninilay at pag-aaral. Kasi baka sabihin sa akin ng Diyos, magbumarap ako sa Kanya, hindi mo naman tinuruan yung mga parokyano mo. So, hindi ko na problema kung makinig kayo o hindi. No? Problema nyo na yun. No? Pero at least, hindi ako mapagsabihin ng Diyos na wala ka namang tinuturo yan. Ano? Pangalawa, ay maaari na alin na kuminsan, we are more convinced sa mga bagay na makamundo o sa ibang ideologiya kaysa sa ating pananampalataya. So, bahagi yun. Kaya po, sabi mo nga, yung mga kapatid natin ng mga inulog natin noong nakaraang Miyerkules, yung Red Wednesday, para sa mga kapatid natin pinag-uusig. Kasi kaya nilang manuligan. Kaya nilang manuligan. Kahit na kung minsan ang nakasalalay ay kanilang buhay. Kuminsan nga sa ating simple halayahan, simple kasiyahan, simple kayamanan, kuminsan na rin, pinagpapalit natin yung ating pananampalataya. Kasi may mga kapatid tayo na lalo na doon sa mga lugar na pinag-uusig natin. Nagsusumikap sila natin. Kahit na paano, nakasumpa pag-araw ng linggo. Kahit na alam nila na pwede silang mahuli. Ay dito, malaya-malaya nga yung nakapagsimpa eh. Pero sabi nga natin, take it for granted. So,
kinakailangan yung ano, yung deeper resolution. Kinakailangan natin na espiritu ng katatagan sa mga itinuturing natin pinaniniwalaan ng ating pananampalataya. Kasi ito yung pinaniniwalaan ko. Pangangatawan ko ito. Ay bahagi ko. Sabi nga, kung minsan na ako, sabi na ako natin. Sabi nga, baka yung hindi alam. Magpapagamot sa mga albularyo. Bawal po yun. Bawal po yun sa ating pananampalataya. Hindi labag sa unang utos ng Diyos. Makatagpuan natin yan sa katekismo ng Katolikong simbahan. Hindi po akin yan. Yan ay turo ng simbahan. Bahagi yun kung saan yung makita ko na. Bawal din mo yung alin. Kung kayo ay maging bahagi ng anumang uri ng kulto. O hindi kaya ay ng mga sekretong grupo. Bawal po yun sa pananampalataya. Kailangan, ay sabi nga natin, ay pagtibayin natin. So, ipangalanan din natin. Sabi ko nga, yung pananalig na alin, yung magpakasama sa simbahan. So, sana po makita ko natin yung wala kami panggastos. Sabi ko nga, may programa tayo sa simbahan namin na libre yung kasal, ayusin mo lang, kailangan wala lang karbo. Hindi na kinakailangan. Kailangan mo naman nagmamahal yung kasal sa simbahan. Bakit? Ay gawa ng kayo ikaw ay nakatrahing ni Poda. Yung nga pala unang pagbasa, iniambing ni Propeta Daniel, yung pagdating ni Jesus bilang kagalakan niya na sa paghihintay sa lalaki ikakasal. Ganun siya kasya-siya. So, hindi gawa ng kagarbuhan. Kuminsan doon tayo nakatutok. Hindi naman ang masama na magkaroon ng mga prenuptial shooting. Bahagi yun. Pero, sabi nga natin, ay, pwede ka naman ikasal ng libre. Kasi baka hindi ka gagastos sa mga lagay-lagay, ay mapaspasan ka ng Diyos. Yun ang hindi na mahalaga. Ay, Father, gusto ko naman nakatrahing ni Boda na maglalakad. Pwede mo naman gawin yun. Kung tawagin namin yan sa anniversary ng iyong kasal, kung kailan marami ka ng pera. Pero, kasi hindi nyo rin nakikita natin, habang ikaw ay nakikisama dyan sa lalaki yan o sa babae yan, hindi kayo kasal. Anong tawag natin doon? You are living in sin. Namumuhay kasi kasalanan. So, marami pa ang iba. Pero yun naman yung makita ko natin na sana bigyan natin maging matatag sa ating pananalig bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko sa ating Panginoon Jesucristo, ang Diyos Ama, sa Espiritu Santo,